You know what guys? Being slow learner is not easy. Why? Kasi nakaka-pressure talaga. Like kahit mag-review ka, kahit gawin mo yung best mo at the end of the day, hindi naman nangyayari. Yung expectation mo sa sarili mo, yung nag-expect ka na, tataas ako. Ako kaya nila, kaya ko rin. But at the end of the day, lahat na expectation mo, lahat na in-expect mo, hindi naman nangyayari. Based on my experience kasi no senior high school, I'm a STEM students. 48 kami sa room. Tapos sa 48 students na yun, ako lang yung nag-iisang hindi makasabay. Well, 6 naman kaming hindi pasok sa honors pero yung grades nila 87, 88, 89. Top performing pa rin sila, tapos ako yung nag-iisang 83 lang yung average. To be honest, hindi ka ako magsa-second step sa kung hindi dahil sa advisor ko. Kasi sa STEM, kapag below 85 yung average mo, hindi ka makakapag-second step. At ayun, nakiusap na lang ako sa advisor ko na, Sir, pasan nyo naman na ako ganito, ganyan. And tinulungan niya ako, kaya ako nakapag-second step. Kaya thankful ako sa kanya. Kaya yun, thankful ako sa kanya kasi kahit nahihirapan na ako, naunawaan niya ako kasi ang hirap talaga makipagsabayan. Lalo na kahit sabihin mo sa sarili mo na kaya nga nila dapat kaya mo rin. Pero at the end of the day, hindi naman ganun yung nangyayari. Pero nagpapasalamat ako kasi nakagraduate ako ng senior high school noong May 2024. And bala ko sana magpatuloy ng college kaso nga lang, ayun, hindi ko alam, like, napakinaan ako ng loob, like, natakot ako na baka 1 week or 2 weeks or maulit na naman yung experience ko sa senior high school. Baka hindi ko makayanan. Kaya yun, I decided na mag-stop na lang muna. Akala ko kapag nag-stop ako, makakapagpahinga ako. Akala ko pag nag-stop ako, maalagaan ko yung mental health ko, pero hindi. Mas lalo ako na-pressure to the point na nagkaroon ako ng anxiety at depression. Tapos kinukumpara ko yung sarili ko na bakit sila matatalino? Bakit sila nakakapag-aral? Kasi nag-stop na rin ako before ng grade 11 ako. Tapos ngayon nag-stop na naman ako. Nainggit ako sa mga kabatchmate ko. Sila magte-third year na. Samantalang ako ito, magpe-first year college pa lang ulit. And hindi ko alam ngayon kung magbabalik aral pa ba ako. Kasi yung dream course ko talaga, it's civil engineering. Kaya ako nag-STEM. Kasi nga lang, hindi ko na kaya i-pursue yung courses ko na yun kasi hindi na ako marunong mag-drawing. Tapos, mahina ako sa math. And ayun, I decided na baguhin na lang yung courses ko, which is, balak ko ngayon mag-HRM. Akala ko luto-luto lang, pero nung sinerch ko, may ang hirap. Lalo na yung may foreign language sila. Tapos, hindi ko alam kung makakaya ko. Tapos, magastos. Tapos, nag-search ako sa TikTok na dapat advanced study, ganito, ganyan. And ito yung nakita ko. Tapos kaya chinat ko yung ate ko, sabi ko, ate, mag-enroll na ba ako? EU ba, CRT or Wesleyan? Kasi sa public school, like, sa NAIOS, may entrance exam. Hindi ko naman kaya ipasa yung entrance exam. Kaya no choice ako kundi ako private school. Kaso nga lang sa private school, kailangan talaga ng pera. Ako sa yun, natatakot ako na baka hanggang 1 week lang yung makayanan ko. Tapos, paano yun pag na-drop out ko yung courses na yun or yung mga subjects na yun, babayaran ko pa rin yung tuition. Saan ako kukuha ng tuition na yun? Ayoko namang isumbat sa akin ng parents ko or family ko na, ba't ka nag-enroll kung hindi ka pa sigurado? Sinasayang mo yung pera, hindi tayo nagtatayo ng pera, mahirap na kayong buhay, tapos nagsasaya ka pa ng pera. Ayoko yung choice of ba't nila or sabihin sa akin kapag nag-drop out ako. Kasi hindi ko alam
Hindi ko alam kung mapapanindigan ko ba yung courses na yun or makakayanan ko ba yung college life ko.